Okay, good morning. This is Glenn Mohammed here in Dampastag, Bilaran City, Bohol, Philippines. Your plant and bonsai reporter. Okay, our topic today is how to plant the tomato in the plastic bottle. So, kung nakatira kayo sa mga apartment lang, condo, like you are in Camila, maliit na area. So, ganito lang pagtanim ng kamatis para magkaroon kayo ng idea. Una, ipakita ko sa inyo yung plastic bottle. Ito yung mga Coke, Pepsi, 1.5. Then, sa ulo, putulan mo dito sa baba. Talian mo. Pwede straw sa pangtali. Okay? So, pakita ko sa inyo yung kamatis. Ito yung kamatis. Oh, maliit. Okay? Then, garden soil. Yung garden soil natin mixed with river sand. Ang purpose kasi na may halo na river sand para maganda yung drainage niya. Kasi pag puro lupa lang, magdikit-dikit, hindi nadadalo yung tubig. So, hindi pupunta sa ugat ng tanim mo. Okay? Ito is malunggay. So, maraming malunggay kahit saan. Pang hold lang to ng roots sa tomato. Okay, pakita ko na. Ito yung tomato. Gawin mo lang. Ilagay mo lang yung malunggay sa bandang base para hindi lulusot yung tomato. Okay? Ito yung tomato. Tapos, ito yung bote. Pasok mo dito yung yung tomato. Pasok mo dito. Okay? Yan o. Kita mo na. Pasok mo dyan. Yan. Lumalabas na siya. Yan. Okay? So, ang purpose ng malunggay para mag-hold yung ugat sa loob. Okay. Yan na. Yan na siya. Diba? Ganyan ang effect niya. Tapos, ngayon, simulan mo na ng lagyan ng garden soil. Okay? Ito, garden soil. Ang garden soil, pwede rin kayo magawa ng mga balat ng mga kalabasa, dahon ng mga talong. Pag doon sa palengke, bili kayo ng mga dahon, mga kangkong. Yung huwag nyong itapon, ilagay nyo lang sa container. Yun yung maging fertilizer nyo. Yun tatawag na organic fertilizer. Create something and you can harvest something. Okay. So, ganito yung effect niya. Ayan o. Kita niyo yung tomato. Nakabitay na. Tapos, yung body ng plastic, puno ng lupa na, tinatawag na garden soil mixed with river sand. Okay? Yan na. Tapos, tali mo siya dyan. Ganyan, nakabitay na siya. Ito kita mo to. Ginagawa ko. Malaki na siya. Kasi yung tomato, pag tumubo na siya, nagko-curve siya Ito na siya. May bunga na siya isa.
Ganyan lang. Create something and you harvest something. Pero pag may space naman kayo, ganyan. Yan yung natural na pag ano ng tomato. Yung tinuturo ko ngayon is yung mga maliit lang yung area. Yung mga subdivision, kundo, pwede yung gawin yun. Tingnan mo. Madali lang naman, oh. Tapos, ihang nyo sa ano nyo, bintana. Kasi may tali na kayo. Kasi pag tubo nyan, mag-curve yan yung tomato na to. Pupunta sa ibabaw. Pagpunta na ibabaw, talian mo lang siya para yung branch niya hindi mabali. Okay? Ganun lang. Kaya madali lang. Tapos, diligan mo lang, lagyan mo lang tubig dito. Tapos may mga balat ka ng balat ka ng kalabasa, balat ng mga sayote, mga kangkong na hindi mo na gagamitin sa pagluto. Lagay mo lang dito. Malalanta din yun. Yun yung maging fertilizer mo. Huwag kang bibili ng fertilizer sa mga agribit. Yung gawin mo lang is yung organic para yung kinakain mo is healthy. Diba? Yun yung tinatawag na organic food. Yun yung sekreto para hahaba yung buhay natin. Okay, so ngayon mayroon pa tayong virus. Mag-ingat kayo sa sarili nyo. Huwag ka muna yung lalabas pag hindi importante. Okay, that's all for today. Once again, this is Glenn Mahomas here in Dampas, Tagbilaran City, Bohol, Philippines. Your plant and bonsai reporter. Thank you and God bless to all of you.